nasod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitunggatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tundo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng uyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pagpang ng Zambales, sinangkot ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Tubig! Hani pa sigaw mo, senyor, tubig agad. Paano timba-timba ho, tsaka tabo-tabo, tsaka wisik-wisik lang mo kami rito, senyora. Kaya tubig ho ang sigaw ng mga kababayan natin na naapektuhan ho nitong water crisis natin, ha? Talagang isipin mo ilang galon yung inihingi ng Manila Water sa Manila, Maynilad. Ang kailangan nila almost 80 ba o 80 gallons. Ewan ko kung paano yan, ha? Masusuplayan, ha? Na para po maubsan itong mga problema na kinakaharap po ng Manila Water sa kanilang mga nasasakupan. Kasi dalawang concessionaires yan, ang Manila Water at ang Maynilad. Ayan. Kaya sigaw po kagad ng tao ngayon, tubig! Tubig! Naku, sana wala na muna sunog, ha? Wala na muna sunog para maiwasan natin ang problema natin sa tubig. Kung maaari, ingatan ninyo na magkasunog, ha? At alam kong kahit hindi bali na tayo mabantot, kagaya nitong kasama ko, naligo ka? O, nagwisik-wisik daw. Ha? Wisik ka, wisik? Tabo-tabo? Paano? Mineral water! Ang tindi nitong engineer namin. Anong araw nga pala kayo, engineer? Kaya pala ang saya-saya nito. Kung maligo pala, at saka ang ganda ng kutis niya ngayon. Mineral water ang kanya raw pinaligo. Pinagmalaki pa. At nakapamayawang pa ho, senyora. Ngayon daw araw ng Miyerkules, naligo daw siya ng mineral water. Kaya niyo yan? Mineral water, mahal-mahal. Ako iniinom ko yung tubig, siya pinaliligo lang ho niya. Por 10%. Anyway, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco. Buenas tardes, senyora. At sa lahat ng aking mga pinakamamahal na mga amigos at mga amigas, ang lahat ng mga senyora de la banda, senyora de cocina, senyora de lavabo, senyora de banyo, na nagtitiis ng walang tubig. Puro tubig yung kailangan yan. Na mga senyora na yan. Senyora de lavabo, senyora de banyo, senyora de lampaso, senyora de palengke. Naku, puro tubig ang kailangan niya. Pero wala po. Problema natin ang tubig! Kaya medyo ingat-ingat lang, ha? Senyora. At samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules at 13. Ang aga ng at 13 natin, Hindi Biyernes. Buti hindi tumama. At 13 po ika nga ay tigang na tigang tayo sa tubig! Yan, ha? Kaya tabo-tabo, wisik-wisik ho ang ginagawa ng ilan nating mga kababayan dito po sa Kamaynilaan at sa may gawi pa rin po ng Rizal. At, siyempre, hanggang alas 5:30 kami ng hapon, sa pangalan pa rin ni Karen de Jose, si Senyor Ray Pacheco pa rin po maghatid sa inyo ng mga rumerepeking mga issue, rumerepeking mga report, rumerepeking mga balita, at rumerepeking report mula sa mga kaagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. Ngayon po ay mananatili sa above critical system ang water level ng Angat Dam, diyan po sa Norsagaray, Bulacan, hanggang sa buwan po yan ng Mayo, senyora. Ito'y kahit na po sa gitna ng nararanasan talagang tagtuyot, dito po sa ating bansang, sa ating islas de Pilipinas, at
Sa ngayon po, ayon po sa Pag-asa, kaninang umaga ay nasa 199.94 meters ang water level ng Angat Dam, na malayo pa ito kumpara sa 180 meters na critical level nito. At mananatilian niya sa above critical level ang naturang dam kung hindi magbabago sa 0.35 meters ang ibinaba ng level nito sa bawat araw. Samantala, 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila, ito po ay alam natin ay nanggagaling sa Angat Dam. At yung kalahati po niyan, buti ko kalahati, mas marami pala sa Metro Manila ang inaambag ng Angat Dam kesa po sa mga magsasaka natin. Ngayon, dahil dito, ito pong kakapusan ng supply natin sa tubig, ayan, iimbestigahan daw ng Senado. Por 10% talaga, iimbestigahan daw po ng Senado at at lumilitaw dito na yung pinaimbestigahan po ng Senado, yung nararanasan ng kakapusan ng supply sa tubig ng Metro Manila at ng lalawigan ng Rizal. Ayon po dito kay Senate President Tito Soto, dapat daw na malinawan ang lahat kung ano ang dahilan ng kakapusan. Sipin nyo, inaalam ngayon ni Tito Soto kung ano talaga raw ang lahat. So, mukhang hindi siya sang-ayon dito sa tagtuyot lang. Di ba, Engineer Mora? Hindi siya naniniwala na ang tagtuyot lang o itong El Nino phenomenon ang sanhi ng kakulangan natin ng tubig. Dapat malinawan ang lahat kung ano talaga daw ang dahilan at nagkakaroon tayo ng kakapusan ng supply at kung bakit magkakasalungat ang mga pahayag mula sa ating mga water concessionaires. At iginit po ni Senador Sani Angara na nakababahala yung naturang problema lalo't maraming mamamayan ang epektado ngayon ng kawalan ng tubig. Samantala, naghain naman ng resolusyon sa mababang kapulungan ng bayan muna para paimbestigahan din sa House Committee on Government ang crisis ngayon sa supply ng tubig. Isipin mo yan? At senyora, alam nyo, apektado na rin po ng kakulangan ng supply ng tubig, ito pong mga fire hydrant natin. Kaya ingat lang sa sunog, Isipin nyo, kung problema ang fire hydrant natin, saan kukuha ang bumbero natin ng tubig para pamatay sunog? Yan ang magiging problema natin. Kung problema na ang fire hydrant. At ipinababatid po ng Mandaluyong City Fire Volunteers na halos paubos na rin po ang lamang tubig ng fire hydrants sa mga barangay, kagaya po ng Barangay Highway Hills. Ang mga fire hydrant ay pinagkukunan ng tubig ng mga truck ng bumbero para po sa pag-aapula ng sunog. At natuklasan paubos na po ang supply ng tubig sa fire hydrant. Nang makiusap po ang mga residente sa lugar na doon muna kumuha ng tubig. Subalit nang buksan ng mga ito, doon na sana kukuha ng tubig sa fire hydrant. Na-discover nilang mahina na po ang pressure at may kakaibang amoy na po ang tubig natin sa fire hydrant. Wow! Paano kaya yan kung magkasunog? Wag naman sana na Wag na muna Ingatan nyo na magkaroon tayo ng sunog. Magbabalik ang Doble Banda. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-35-02378. Philippine Standard Time, 45 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy tayo sa Doble Banda, mga amigas at mga amigas. Alam nyo, sa kabila ho nitong mga problema na nararanasan natin, mga krisis, naniniwala ba kayo na 76% ng mga Pilipino
kontento po sa Duterte government. Isipin niyo yan, ha? May mga crisis na tayo. Sa bagay, yung crisis naman na yan. Wala, ano naman pakialam ng gobyerno dyan. Kundi siyempre, sila lang po ang atorga dyan. Hindi naman, yan force majeure. Hindi ho natin masasabi na pwedeng kasalanan ng administrasyon yan. Pero umangat po ng 16 points ang net satisfactions ratings ng Duterte government. Dito po sa fourth quarter ng 2018 survey ng Social Weather Station. Ibig sabihin, nasa 76 ang nagsabing satisfied, nasisiyahan sila sa performance ng gobyerno habang 9% ang dissatisfied o hindi ho nasisiyahan. At katumbas po ito ng 66% o very good na net satisfaction rating ng Duterte administration kumpara po sa 50% noong Setyembre 2018 na 65% nasisiyahan at 15% dissatisfied. Batay po sa resulta ng survey, nakakuha ng mataas na marka ang administrasyon sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan. Isipin mo yan, pero marami yung kumukontra sa Pangulo, di ba? Dahil daw sa pambabastos daw ng Pangulo sa mga babae, pero nagtataka ka, marami ang naniniwala sa kanya sa pagsusulong niya ng karapatan ng kababaihan. Building and Maintenance of Public Works, plus 70, isipin nyo. Pagtulong sa may hirap, plus 68. Yan po ang lagay ng survey ng Pangulo, ng gobyerno po niya. At construction ng Marawi City, plus 60. At lumilitaw, ikinukonsidera ngayon ng palasyo ang pagangat na ito sa survey sa vote of confidence at patuloy na pagtitiwala ng taong bayan sa liderato ni Pangulong Duterte sa kabila ng mga paninira rito ng kanyang mga kritiko. Sipin mo yan. At patunay rin ito na kahit ulanin pa, inuulan na nga eh. Inuulan na nga sa mga social media, di ba? Engineer, Mora? Sa katutak na nga eh. Ulanin man ng tinatawag na ulanin nyo na. Gusto nyo, bagyuhin nyo pa raw eh. Sabi ni Engineer Mora, bagyuhin nyo pa. Huwag na lang ulanin. Kasi ulan ko, konti lang yan. Bagyuhin nyo na. Sabi, ng paninira, rito ang kanyang kritiko, parang hindi matinag eh. Patunay na talagang dahil sa drug war ay patuloy pa rin ang mataas na pagtitiwala ng mamamayan dito po sa Duterte government. Okay, sandali lang at may report si Patrol 7, Jill Rezontok. DWIZ Patrol! Ano kaya follow-up ni Patrol 7? Tungkol pa rin ba sa budget natin na nakatenga pa rin? O malinaw na? Malinaw na kaya? Patrol 7! Buenas tardes! Okay, good afternoon sa inyo. Si Senator Loren Legarda, yung iba pa mga senator at mismo yung budget director ng Senado nag-agree na constitutional o hindi paglabag sa ligang batas ang ginawa ng Kongreso na nagsakto para ng realignment matapos maratipikahan yung proposed 2019 na budget ng Duterte administration. Ito ang binunyag ngayon itong si Congressman Rodante Marcoleta tapos maganap yung pakikipagpulong kagabi ni Duterte kay Speaker Arroyo at kay Senate President Soto at kay mga miyembro ng kasama rin si Lacson doon O kasama si Lacson doon. Sinabi nitong si Marcoleta, kinonfronta daw nila yung budget director ng Senate, kaharap daw si Loren Legarda at yung ilang pa mga senator, si Speaker GMA, tinanong, ikaw ba nagsabi na unconstitutional yung ginawa na process ng Congress na pagkatapos sa notification nag-amenda sila, nagpasok ng itemized projects. Ang sagot doon ng budget director, nandun si Loren Legarda, hindi naman nag-oppose, constitutional, hindi rin niya sinabi na unconstitutional. Salungat ito sa sinabi nitong si Senator Panfilo Lacson na maaari daw nakalabag sa ligang batas ang Congress, partikular na binabanggit yung si Speaker Arroyo, dahil nga nag-amenda ito, nagpasok ng insertion, yung tinatawag na amendments, realignment, nung naratipikahan na ang proposed 2019 budget ng pamahalaan. Sabi ni Marcoleta,
At parang si Lacson lang yata daw yung nagsasabi ng ganito na unconstitutional yung ginawang proseso ng Kongreso, yung pag-realign pagkatapos ng nag-itemize matapos ng ratification. Dahil yung counterpart niya, mga kapwa senator, wala namang sinasabi, tahimik nga ang leadership ng Senado at maingay lamang nga itong si Lacson, kasama na rin si Senate President Presidente Soto III. Sinabi nitong si Marcoleta, kasama na rin itong si Majority Leader Congressman Fred Castro, malinaw sa saligang batas ay yung naging kapasya ng Supreme Court sa PDAP na hindi na pinagbabawal ang pakikialam ng mga congressman, senator kapag naisabatas na ang isang budget bill. At hindi naman daw sinasabi na kapag hindi pa batas, nasa proseso pa rin ng budget ang dalawang kapulungan, hindi naman daw sinabi na hindi na pwedeng galawin yung budget. Ang sinasabi doon ng Supreme Court decision sa PDAP, kapag napirmahan at naisabatas na ng Pangulo ng Bansa ang budget bill o ratified budget bill, doon pa lamang hindi na pwede makialam ang miyembro ng Congress. Hindi pa rin duwarating sa punto na yun. Sinabi nito si Marcoleta at saka nitong si Castro. Kaya wala nalalabag na anumang konstitusyon o Supreme Court decision na unconstitutional ang ginawa ng process ng leadership. So yan yung pinakabago na sosapin. Ang gusto ko malaman lusot na ba? Pipirma na ba ng Pangulo yan? Wala, senyor, wala. Walang nangyari? Ang sinabi ni Duterte sa dalawang kapulungan, particular kila Soto at kay Speaker Arroyo, ayusin niya yan na magiging komportable, quote-unquote, pareho sa inyo lahat. Yan. Wala makasagot sa inyo kung ano ibig sabihin ng komportable. Ibig sabihin, ibinalik ulit sa kanila. Hindi. Ang sinasabi niya na ayusin niya yung mga budget nyo, yung mga amendments na pinapasok dyan, na komportable sa kanila. So kaya nga, ibig sabihin, kung binabalik sa kanila, wala pa pipirma ng Pangulo. Tama ba? O wala si parang ganun yun. Sinabit na mga papers Ha? May sinabit na papeles yung... Oo nga, nagsabit ng mga papers, binaliwala. Dahil sabi, gumawa kayo ng, ayusin niyo yan. Ayusin niyo yung mga papel na yan. At yung komportable kayo pareho. Parang ganun. O, di wala. Malalim yung word na komportable. O, di wala. Di wala pipirma ng Pangulo. Wala pipirmahan. So, ganun nangyari, parang nag-deadlock sa labor. Ang tawag deadlock. Paano yan? Kailan na naman yan? Pagbalikan doon sila sa mga houses nila, sa Congress, sa Senate, para... Ano na naman gagawin? Ang pagkakaiba kasi pinagtatalunan talaga dito, senyor, yung distribution ng projects ng both houses ng Congress. Ang sinasabi kasi nitong si Lacson, yung bibintang niya kay Arroyo, 79 billion. Nag-realign after the ratification ng nag-itemize ng budget. Ngayon naman, may bagong bintang si Marcoleta, sabi niya gano'n, saan daw dinala ng Senado yung 19 billion pesos na nirealign nito. Nirealign sa ilalim ng 2019 budget na kinuha naman sa mga project ng mga congressmen. Ang itemize niya rito, senyor, sabi niya gano'n 2.5 billion na project for National Greening Program. 3 billion para sa TESDA, 11 billion yung right of way DPWH at 2.5 billion para sa foreign assisted project. Pinull out daw ito ng mga senator sa kanilang version. Equivalent niya 19 billion pesos. At natanggalan daw tuloy ng proyekto yung ilang mga miyembro ng Congress na nagreklamo. Kasi raw funded na yon, naka-itemize na yon sa leadership ng Congress, pero biglang kinuha raw ang ginamit na word kinuha daw ng Senado yung pondo. Saan daw dadalhin yun? So nilalagay 19 billion pesos na yon, sabi ni Marcoleta, dahil hindi rin pinaalam sa kanila kung saan itadaloy yung pondong yon. So paano na yun? Naka-itemize. So yun ang doon natapos. Doon natapos yung wala, nakabitin yan Nakahang yan, hindi natapos yan, nakabitin. Nakabitin yan. Bitin. Dahil kasi, umayos kayo, ayusin nyo pareho, yung medyo komportable kayo, patay tayo, binalik ulit sa kanila, di maghintay tayo. Itong very catchy, sabi nitong si Fred Castro, yung majority leader, sabi ni Ganon, ayusin nyo yung bahay nyo, referring to the Sentos, at inaayusin namin yung bahay namin, yung house. At sabi niya Ganon, kung ano mang ayos na ginagawa niya sa bahay ninyo sa Senado, hindi nila pinapakialaman, hindi pinapakialaman ng mga congressman. Yung ginagawa namin pag-ayos, quote-unquote, kung ano mang ayos yun, senyor, ng mga congressman. Ano mang ayos yan, inayos ka na ba? yun yung... hindi mo alam kung ano. Wala tayong pakialam kung anong ayos yan. Inagkaayusan na ba yan?
Alam mo, dyan ako natatakot sa ayusan eh. Yun ang word na ginamit sa inyo, nagulat ako. Sabi niya, ayusin namin yung bahay namin. Oo. Ayusin niyo yung bahay niyo. Ayusin niyo lahat yung mga membro niyo dyan at ayusin din namin ang amin. Uy, walang sinabi yung gano'n sa inyo. Walang napagit na gano'n. Okay. Ibig sabihin, yun ang word na ginamit. Bahala na yung publiko. Okay. Kung ibig sabihin yung aayusin na yun. Basta ang importante sinabi nito si Castro, ang word na ginamit ng Pangulo, at komportable kayo lahat. Ano naman yung aayusin sa mga bahay nyo. Yun, ganun yung linya ng nito si Congressman Castro, tsaka itong si Pangulong Duterte. Doon natapos yung usapin. Actually, hindi pa tapos. Nakabitin yan. Walang natatapos. Wala natatapos yan. Kailangan yung... Yan nakahang. Hindi pa tapos yan. Nakabitin yan. Sabi para uli ng pagpupulong itong, ewan ko kung close door na naman to o silang dalawa lang. Sino? Si Soto at si Arroyo? Hindi si Soto, si Andaya at saka si Loren Legarda. Yung dalawa lang. Yung dalawa nagkakaintindihan eh. Yung ba yung finance, committee? Si Loren, finance. Si Apro, si finance din. Andaya. Parang yung finance. dalawa at saka yung member ng committee nila, sold na sila eh. Paano ngayon? May kontrabida nga lagi. Nandiyan si Ping eh. Lagi sila napupunan ni Ping. Merong parang auditor. Paano yan? Na-audit sila. Nireferee na nga ni Duterte kahapon. May nag-audit eh. Senyor. Ha? Alalahanin nila, congressman din dati si Duterte, so alam niya yung mga paikot-ikot na mga ganyan. Ayan na nga. Sa abogado niya rin. So kaya nga ginamit niyang word, dapat komportable kayo lahat. Ayan. Para walang magrereklamo. Parang ganon. Everybody happy. Parang ibig lang sabihin ng Presidente, I want you to be, everybody, both side is happy. Yan. Ang lalalim na meaning eh. Malalim. Ganun kalalim yun. Gusto ko para sa Enrile yan eh. Ang gusto ko happy kayo pareho. Ayan. Sabi niya gano'n, ano ba ibig sabihin ng komportable? Tinatanong kayo. Yun, happy. Happy. Ikaw naman, komportable nga eh. Ikaw ba, pag komportable ka, hindi ka happy? Hindi ako makagawa ng komportable. Halimbawa, hindi ka komportable sa banyo mo dahil hindi ka makaligo, walang tulo. Okay ka ba? Happy ka ba ron? Hindi ako komportable dyan. Yun. Tubig nga lang. Kahapon, wala kami tubig. Hanggang ngayon, maraming mainit ang ulo, ha? Dahil sa tubig, ha? Pinag-uusapan mo. Imbisigahan na ng Congress yan. Kailan ba imbisigahan? Yun nga, nalaman ko nga. Next week. Ano naman ang imbisigahan nila? Bakit nagkulang ng tubig? Hindi. Bakit kulang ang tubig sa Angat Dam? El Niño raw eh. El Niño nga. Paano may imbisigahan ng El Niño? Ano yan? Force majeure yan. Bakit yung isa nakapag-supply ng tubig? Imbestigahan mo ang kalagayan ng ang El Niño. Ang El Niño? Sa El Niño, senyor. Ha? Bakit yung Maynilad, may El Niño rin? Wala naman, okay naman sila supply ng... Tignan natin kung ano talaga ang problema. Kung saan ang problema talaga. Nandun ba sa kalikasan o nasa tao? Yan lang naman yan ang alamin natin dyan. Ano ba naging problema? Nasa kalikasan o nasa tao? Ayan. Papatawag yung mga patatawag yan. Maynilad sige, malaman natin yan. Okay, maraming salamat. Okay, ito si Patrol 7, Jill Reston, para sa DWIC, Mintolokas, muritang sigurado, tapas sa serbisyo sa komentaryo ng mundo. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply laughable. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo sa doble banda ngayong araw na ito ng Biyerkules, no? Di ba? Doble banda 2019 at siyempre samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon. Binabati ko nga pala, siya nga pala, regular listener na ho natin pala ito yung ating, yung binibilang ko ng binibilang ko ng ulam. Pag hindi ako namagit ka ba sa iyo? Yung binibilang ko ng ulam,
naposesan ako. Ikaw ba si Senyor Pacheco? Kaya lagi kong ngayon dapat babatiin ito. Pero babatiin ko muna yung mga taga Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Ito po rin po ay regular na listener natin, si Noel Baltasar. Ayan, good afternoon, Senyor. Please greet my co-tennis player. Alam mo, yung mga taga Riyadh pa-tennis lang yan dyan sa Riyadh Ang sarap ng buhay din nila, no? Kahit na nalulungkot sila, kahit pa paano, kung hindi ka magte-tennis, hindi ka mapapagpagkatawan mo dyan maginaw, mainit, no? Co-tennis player here in Riyadh, Mr. Arnold Lood. Palagi siyang nanonood. Tama naman, ano? Ang ganda ng rhyme, pakinggan mo, engineer. Siya, pakibati mo lang ang kaibigan kong tennis player, ka-tennis player ko. Si Arnold Lood. Lagi siyang nanonood. Lagi siyang nanonood sa Facebook. Mr. Lood, maraming salamat sa iyong panonood diyan sa Facebook. Every Friday morning kami naglalaro rito. Wow, sarap naman ninyo. Tagaktakang pawis nyo dyan, Noel. At syempre, maliban doon sa sinasabi ko kanina, binabati ko yung ating dalawang itong magkasama itong cook na ito Ano ito yung mga chef? Pag bibili ka ng ulam dyan, nakasombrero sila ng chef. Alam mo yun? Bibili ka ng ulam dyan kay Chef Kano at kay Chef Diding. Ayan. Magandang hapon na Chef Kano at Chef Diding. Nakalimutan ko yung pangalan ng karinderya nyo dyan. Hindi nyo na sinabi rito, Maraming salamat, Maraming salamat, Senyor Kano, si Chef Kano at si Chef Diding. Para silang mga chef pag nagluluto ng ulam. Iba-ibang ulam. Masarap yung kinain ko kanina. Okay. Maraming salamat doon sa pinakain nyo sa akin kaninang tanghalian. Okay. Muchas gracias. At syempre, babatiin na muna natin. Ngayon naman natin babatiin itong mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig. Mamaya na muna. Pag-usapan muna natin itong issue pa rin natin ng kay Balutan. Ano ba nangyari kay Balutan? Marami pa rin issue Eto na po. May pasabog na ngayon si Chairman Balutan. At hiniling po niya na sa Malacanang na maimbestigahan o imbestigahan din ang direktor na tumanggap umano ng bulto ng salapi na dinala mismo sa opisina nito. Wow! Sino kaya yun? Sino kaya yung direktor na sinasabi ni Chairman Balutan ng PCSO? At ang sabi daw po ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na ikinuwento sa kanya ni Balutan ang tungkol sa bulto umano ng salapi na pinalitaw na dinala sa kanyang opisina pero ang totoo anya ay sa opisina ng isang direktor dinala. At may nag-aakusa sa kanya na nakatanggap ng pera, may dumating na package of money sa 8th floor or 12th floor, but the floor that the money was brought to was not my office. That's the floor of other directors, kaya gusto niyang maimbestigahan kung sino yun. Yan ang kwento kay Panelo. Nitong si dating chairman na di umano ay sinibak ng Pangulo, pero ang sabi naman niya, hindi siya sinibak, siya ang nagkusa. Dahil hindi daw niya maatim ang mga pangyayari sa loob ng PCSO. Kung sino sa dalawa ang totoo, hindi ho namin alam. Kami ay tagapagmatyak lamang bilang mga mamamayan ng sambayan ng Pilipino o bilang mamamayan ng Islas de Pilipinas. At sabi po ng kalihim na maraming seryosong aligasyon laban sa dating PCSO General Manager, kaya irerekomenda ng palasyo ng Ombudsman na ang kumilos para malaman ang katotohanan. At maraming aligasyon sa kanya, di ba? Yung isang direktor niya, maraming sinasabi sa kanya. Kaya gusto niyang ng investigasyon. Sino ba yun? Sandra Cam. Ayun po ang sabi ni Panelo. Sa ngayon, ayon po sa kalihim, ay naghahanap pa si Pangulong Rodrigo Duterte ng ipapalit sa nagbitiw na PCSO General Manager. Yan po ang antabayanan natin sapagkat sana naman wala na pong issue ng corruption ang isusunod na ipapalit ng Pangulong Duterte. Nakakaawa naman po yung PCSO. Diyan po umaasa ang mga mahihirap dating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga na-hospital,
lalo-lalo na po yung gipit sa buhay, pakisuyo naman, maayos natin yung problema na yan sa PCSO. Okay? Okay. At tinasa natin maayos naman yan ng ating Pangulo. Okay. Yung palang nangyaring, kung natatandaan nyo nga pala, yung pinatay na presidente ng United Auctioneers Incorporated. Diyan po sa Subic, na si Ginoong Dominic Sitin, na kung saan ay eto po, may mga balita na di umano nga ay yung kapatid daw nito na si Dennis Sitin, o nakababatang kapatid, ang siyang mastermind ng krimen. Ayun, yun po sinasabi nung mga nahuli. Kaya hindi pa po natin siyempre mapatutuhanan yan hanggang hindi pa nakikita ang katotohanan ng mga bagay-bagay. Sabagat nagbigay po ng pahayag si Dennis Sitin na sabi niya, maraming gumagawa ng paraan para hindi makita yung tunay na salarin at ang tunay na nasa likod ng pagkakamatay ng kanyang kapatid. Isipin mo nga naman, magkapatid kayo katapos ikaw ang ano? Ewan ko merong tinatawag tayo ng blood is thicker than water. Tama ba, Engineer Mora? Na kahit na sabihin po magkagalit kayo, alam mo, meron kayong nagkaaway kayo magkapatid, parang napakahirap na alamin na magkaroon ng ganitong, kung nasa katinoan ng isip, alam mo naman nangyayari ng mga nagkakamatayan pag wala sa katinoan ng isip, nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot, yan, iba na yan. Di ba? Karamihan, pinatay nanay, pinatay yung anak, dahil sa impluensya ng pinagbabawal na gamot. Yan po nangyayari. Pero kung yung normal na tao, kasabihan ho yan, blood is thicker than water, na kahit na nagkakaroon ng samaan ng loob, di ba? Di ba, Engineer Mora? Parang malabo ho na papapatay mo yung sarili mong kapatid. Yung nasa normal kang kaisipan, Kaya, nalilito rin ako dito na ang sabi nitong pumatay, itong nahuli, sinasabi daw na kinausap pa raw ng kapatid ni Sitin. Meron bang ganun? Wala akong nalalaman na ganun Yung pag nagpapapatay, hahanap ka ng iba na tao siguro para mo papatayan. Pero yung napupuntahan pa yung pumatay, yung trigger, kinausap daw niya, parang dun po malabo sa amin. Parang sa tingin ko lang ewan ko, parang kakaiba yung istoryang ito. Itong nangyaring ito sa magkapatid na Sitin, na kung saan po itong isa po ang chairman nitong United Auctioneers Incorporated o UAI. Ayan. O ngayon, pag-usapan na natin na dito ho yung ano natin, yung kung anong pag-asa pa natin sa tubig. Mamaya pag-usapan pa natin kung anong inaharap natin sa tubig ngayon sa sitwasyong ito na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Babalik ko Doble Banda, sadali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Chico, your funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time. Ganap ng alas 5:15 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, 17 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon tungkol sa tubig natin. Siyempre, ang problema natin, ang ating mga pananim, ang ating mga magsasaka, maliban po dito sa Metro Manila at sa Rizal. Ngayon po, inutos na po ni Secretary Piñol sa regional offices ng Department of Agriculture na magsagawa ng cloud seeding. At sana naman po, medyo nagsisimula na ito, upang makanika ng ulan na tutulong na maitaas ang water level sa mga dam dito sa ating bansa. Medyo napansin natin, medyo makulimlim kanina lang. Ewan ko kung nagpapaulan na. Dahil umaabot na po sa 68.92 ang level ng tubig nga po dyan sa Lamesa Dam. Critical level na ito at ayon po sa Manila Water,
na nagsusupply ng tubig sa maraming bayan at syudad sa Metro Manila, kailangan tiisin ng kanilang customer. Ang hirap doon, no? Magtitiis ka? Tiisin ng kanilang customer. Ewan ko kung makakapagtiis yung mga customer nyo ng kawalan ng tubig. Matitiis mo ba, Engineer Mora, na lagi ka na naliligo ng mineral water? Sipin nyo, naliligo itong engineer nito ng mineral water dahil wala na akong tubig. Sarap, no? Ayan. Ang hindi ko lang malaman kung hanggang tatagal ang pera niya. Dahil ang mahalo ng mineral water, eh. Yun lang ang problema niya. Pero yung mineral water, marami mabibili. Tama? Ang problema ho ni engineer, hanggang kailan siya makakabili pa ng mineral water bilang paligo. 3 buwan na po. 3 buwan daw po ang unstable supply ng tubig. Wow! At kabilang sa mga lugar na may water interruption, alam niyo naman kung ano-ano na yung mga lugar na yan. Makati, Marikina, Pasig, Taguig, Mandaluyong, Quezon City, San Juan at Antipolo. Apektado rin po ang bayan ng Pateros, Angono, Binangonan, Cainta, Hala-Hala, Rodriguez, San Mateo, Taytay at Teresa sa Rizal Province. Regular daw po ang pagrerasyon nila ng tubig na gagawin, sabi po ng Manila Water, sa mga residente. At pinapayuhan nila ang consumers na tipirin, magtipid ng tubig. Huwag mag-aksaya sa panahon ito. Pero ano pa kaksayin kung wala naman talagang tubig? Yun ang hirap kasi ng mga problema natin dito sa sa ating mga mamayan. Ano? Magtipid? Wala nga kami matipid eh. Wala nga tubig eh. Yun ang problema. Walang titipirin. At ang mabigat dito, ang problema natin, ang mga public hospital. Doon po tayo nakakatakot. Baka lalong lumawak ang sakit sa halip na makatulong ang ospital sa mga may sakit. Di ba? Baka lalong lumawak ang sakit sa mga may sakit na nando sa loob ng ospital. Sa halip na sila ay gumaling. Napakabigat. Tingnan muna natin at may report si Jill Saltok. Nagbabalik ang ating Patrol 7. DWIZ Patrol! Jill, go ahead, Jill. Okay, malabo na maipasa pa yung kontrobersyal na franchise bill. Alin ang malabo? Maipasa yung franchise bill ng ABS-CBN, yung Channel 2, no? Bakit daw? Ang sitwasyon, sinabi nitong si Congressman Xavier Romualdo, member ng Franchise Committee ng Congress, hanggang sa kasalukuyan pala, nakapending pa rin sa komite yung franchise bill ng ABS-CBN. Kahit daw kailan hindi nagkaroon ng hearing dun, magmula ng panahon ni Speaker Alvarez, Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, hindi na ihain sa hearing yung franchise bill ng network. At sinasabi kasi ito yung nakatakda mag-expire sa 2020, next year na, 2019 ngayon. At hanggang sa kasalukuyan, ay hindi umusad ni kailanman ang naturang ABS-CBN na franchise bill. Ito yung matapos ng batikusin nung ilang beses ni Pangulong Duterte ang naturang network dahil sa usapin nila ng political ads nung siya tumatakbo presidente na di umano ay hindi ginamit o hindi nagbayad siya pero hindi raw ginamit ng TV station in pang alegasyon ko sa network. Sabi ni Romualdo na sa personal niya hindi niya alam kung bakit ganon. Subalit napapagalaman niya bilang member din ng Committee on Franchise na hindi nga umusad ang panukalang ito. Kung sakaling abutin ito ng huling araw ng sesyon ng Congress at mag-expire ang term ng mga congressman ngayon, automatic na dead bill na, patay ng panukalang batas ang franchise bill ng ng TV network. At ito si So ano magiging epekto niyan? Ang impact yung pag-operate nila, wala silang prangkisa sa paano sila mag-ooperate. Sino walang prangkisa? Ang ABS? Hindi, mag-expire sa 2020 expired eh. 2020 ang ABS? Mag-expired. Kaya, ano nga mangyayari? Ano magiging impact niyan? Wala silang franchise para mag-operate ng kanilang network. Hindi ba pwede? Hindi magsasaradong ABS, gano'n ba? Hindi pa ganun. Kasi pwede pa raw ipasok sa susunod na kongreso. Isipin yung next Congress, ilaban pa nila kasi kung 2020, pwede pa naman uli. 2019 pa lang ngayon. Pero ang natutunugan nitong si Romualdo, Congressman Romualdo, na mukhang kumukuha ng signal yung mga congressmen doon sa pahayag ni Duterte na sabi ni Pangulong Duterte na nakalipas, hindi ko pa lulusutin yung franchise niya sa haharangin ko yan. Hindi siyang ganun eh. Bagamat hindi naman tinutukoy na rekta ng mga congressman, mukhang dun dumidireksyon yung naging hakbangin na walang hakbang na ginawa yung Congress Committee on Franchise sa usapin ng prangkisa ng network. Yang kaganapan nangyayari din habang yung Rappler naman, nakatunggali din ni Pangulong Duterte,
kinakasuhan si Maria Ressa, yung hepe doon, at saka mga tax cases na pending din sa Rappler, nakatunggali din ni Pangulong Duterte. Ito si Patrol 7, Jill Ressa, nanulat para sa DWIC, Pinatol Lakas, Maritang Sigurado, Tapas, Service Komentary ng Okay, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon at maraming salamat si Patrol 7, Jill Resontok sa bagay ng ating mga Remerepecking Report ngayong araw na ito ng Miyerkules at 13 ng buwan ng mainit at krisis na buwan ng Marso. Krisis Krisis sa tubig na buwan ng Marso. Hindi na naman malilimutan ng mga tao to. Magkakaroon tayo ngayon ng mga pila balde. Ito ngayon ang totoong mga pila balde. Isipin nyo, ang mga tao ngayon puro balde dala-dala, tama? Tama, Engineer Mora? Para lang maligo. At wala tayong magagawa. Ewan ko kung anong investigasyon ang mangyayari sa gagawing investigasyon ngayon ng Kongreso sa baging ito ng krisis natin sa tubig. Okay, batiin muna natin yung mga kababayan natin na walang problema sa tubig dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, kagaya ni Lola Jules, walang problema sa tubig dyan sa Hong Kong. Lola Jules, wala kang problema sa tubig, ha? Dito, pawisik-wisik lang kami, patabo-tabo at patimba-timba. Ayan. Lola Jules, okay. Hola, senyor, kape-kape tayo. O nga ang problema ko, Lola Jules, wala ako kami tubig kaya hindi ako makapagkape. Ayan. Arnold Lord, buenas tardes, senyor. From Riyadh, nako, problema na dito. Problema din daw dito ang tubig. Diba? Sabi ni Arnold doon. Okay. Okay. David Quindosa, watching from Australia. Nako, El Nino na naman sa Pinas. Brix Garcia, good afternoon. Doble banda from Japan. Ramon Bautista, teka muna, si Lood, di ba ito yung kaibigan ni Noel? Noel, lagi palang nanonood yung kaibigan mong si Arnold Lood Lagi siyang nanonood, si Lood. Ayan. Okay, si Brix Garcia, good afternoon, Doble Banda. I'm watching from Japan. Si Ramon Bautista, good afternoon. I'm watching also from Spain. At si Other Sky, good afternoon, watching from France. Dapat magkaroon ng hakbang ang pamahalaan sa issue daw ng tubig. Problema na namin ng tubig dito, Adel. Marco Fernandez, hello, Lodi Senyor, watching from California. Francis Coral, magandang hapon, Doble Banda, watching here from Riyadh. Si Christian Cristobal, hello po, Doble Banda, dito po kami nanonood sa New Zealand. Joshua Fernandez, Senyor, I'm watching from Argentina. Ron Pascobilio, watching from Italy. At si Rico Barquelles, hello, I'm watching from Madrid, Spain. Si Jose Rodriguez, watching from Barcelona. Sa Spain din ho yan, via live streaming. Si Luz Castillo, watching here from Singapore. Si Jacob Hernandez, hola mga kabanda, watching from San Francisco, USA. Si Joseph Orca, hi senyor, having vacation here in New York City, USA. Maraming salamat, Masarap ang bakasyon nyo dyan, From Freddy Oredina, desalination plant by running Bataan Nuclear Power Plant to answer more power in water crisis. Both KDP candidates to solve this crisis. Ayan. From Patricia Isi. Hi, good evening, senyor. I'm watching from Japan. Okay, maraming salamat, sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin dyan, sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kababayan natin na medyo hindi nakakaranas ng krisis na kagaya ng krisis na nararanasan po ngayon sa Metro Manila at sa iba't panig ng lalawigan ng Rizal. Good PM, Doble Banda. Ito po yung mga text messages natin. The various attacks and demolition scheme by the opposition is against President Duterte, the more increase of the trust ratings of him expressed by our people. Since the detractors have no credibility since the start of this administration, their destructive criticism always boomerang against them. The oppositionists never learned their lessons. Ayan, from Ardica. Good PM, tanong lang po, Senyor Pacheco. Kailan uli si Karine makakasama nyo sa Doble Banda? Salamat po. Boy ng Dinalupian, Bataan. Hindi ko po alam kung kailan po pwede si Karine. Tatanungin ko po siya. Okay. Water distribution in certain area is designed as to its rate of flow, volume of discharge, and based on a number of population per capita and its availability of supply from the source.
Manila Water have all the available data. So in the planning stage, it should adjust its computation as to prevailing condition. Whenever lacking of water supply, justification of Manila Water on its inefficiency and mismanagements are unacceptable. Wow! Hindi ko nila matanggap, ha? Okay, si Sir, pakibati po si Telma Luna at Soylo Luna ng Makati. Ayan. Well, gaya po ng pinag-uusapan natin, dapat kumilos po ang Department of Agriculture sa nangyayari po ngayon na pababa po ang level ng La Mesa Dam. Nararapat pong gumawa ng hakbang ang Department of Agriculture dito para mapunan ang nawawalang tubig sa dam. Kung hindi kikilos po ang Department of Agriculture, maaaring dumating ang araw na wala na talagang makukuha tayong tubig dito po sa La Mesa Dam. Kung wala na tayong makukuha sa La Mesa Dam, may hirapan uminom ang mga taga Metro Manila. Diyan lang unang gagaling yan mula sa Angat. Ang cloud seeding ay isa pong paraan para makalikha ng ulan at ang Department of Agriculture lamang ang maaari pong magsagawa nito. Pakilusin na po. Secretary, pakilusin na po. Nang madagdagan na po ang tubig sa dam at gawin na ito ngayon bago pa lumubha ang kakulangan ng tubig dito po sa Metro Manila. Bueno, marami po salamat sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin na patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan ng Doble Banda 2019 at sa pangalan pa rin ni Karen Jose. Nagpapasalamat kami sa lahat ng patuloy na walang sawang pagsubaybay ninyo dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, sa mga kababayan natin na nandyan po sa buong daigdig at siyempre sa buong islas de Pilipinas at dito pa rin sa Metro Manila. Si Senyor Ray Pacheco nagsasabing, hasta mañana. See you, love. Ito ang Doble Banda.